Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, Ama, at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga giliw kong mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaigtasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, nagbubunyi
Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kagalingang dulot ng pagkabuhay ng anak mo sa amin, kami ay iyong patuloy na paunlarin upang sa kinamtan naming paglayang walang maliw, kami magkaroon sa kalangitan ng kaligayahan na ngayon pa man sa lupa ay siyang sanhi ng aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus, na ipinako niyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ang nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoon Diyos. Marami pa siyang inilihad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan sila sa kanila, lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaang lubos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na sa aming makamit. Upoon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa iyo nasasalig. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Maria nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang 2 anghel na nakaupo
sa pinaglagyan ng bangkay na Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro niyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kaniyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro. "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Magiliw kong mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ganoon din naman sa ating mga nakikisa sa ating Facebook Live, magandang umaga. Mga giliw kong mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa oktaba ng muling pagkabuhay ni Jesus. Mga giliw kong mga kapatid, napakaganda ng paalalang ito ng muling pagkabuhay ni Jesus sa atin. Kung ano nga ba ang siyang naging dahilan kung bakit kinailangan ng Diyos Ama na ipadala ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Mga giliw kong mga kapatid, walang ibang naging dahilan kundi ang awa at pag-ibig ng Diyos. Tayo ay kinaawaan ng Diyos Ama, kaya ibinigay niya sa atin ang bugtong niyang anak. Para ano? Para tayo ay maging malaya. Para tayo ay maging malaya sa pagkaalipin natin at para tayo ay patawarin sa lahat ng mga kasalanan natin. Kaya mga giliw kong mga kapatid, sa muling pagkabuhay ni Jesus, kagalakan ang kanyang bitbit, kagalakan ang ibinibigay niya sa atin. Kagalakan bakit? Dahil tayo ay naging malaya. Hindi ba tayo magiging masaya kung merong isang taong Diyos natin, sinasamba natin, ang nag-alay ng sarili para sa atin? Mga giliw kong mga kapatid, ganun din naman ho sa buhay ho natin. Kung merong isang taong nag-aalay ng oras at panahon para sa atin, kung merong isang taong concern sa atin, kung merong isang taong nagbibigay ng panahon sa atin, hindi kaya tayo din ay nagiging masaya. How much more ang anak ng Diyos, si Jesus? Buhay mismo ang inialay para sa ating lahat. Kaya mga giliw kong mga kapatid, sa oktaba ng Pasko ng pagkabuhay ni Jesus, makikita natin yung kagalakan, yung tuwa sa mga taong malalapit kay Jesus. Bagamat merong si Maria Magdalena naramdamang kinuha si Jesus, pero at the end of the gospel, makikita natin yung galak na muling makita si Jesus at sabihin sa kanyang, "Ipamalita mo sa aking mga alagad na ako'y nakita mo." Mga giliw kong mga kapatid, ganun din naman sa buhay ho natin. 40 araw tayong naghanda. Dumaan tayo sa mga mahal na araw. Nandoon yung malungkot na mga araw, nandoon yung mga
sabihin natin tayo'y nagnilay, tayo'y taimtim na nagdasal sa Diyos. Pero pagkatapos ng mga mataimtim ng pagninilay, pagdadasal, pagdadalamhati kay Jesus, muling nabuhay, naroon yung galak. Pangalawa, ang dahilan kung bakit kailangan tayo maging masaya. Hindi lang dahil sa awa ng Diyos, kundi dahil sa malaking pag-ibig niya para sa atin. Mga gilo kong mga kapatid, ito yung pakita kung gaano tayo kahalaga sa Diyos. Ito yung pakita na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Ito yung pakita ng Diyos sa atin kung paano niya tayo likhain at sabihin sa atin na tayo ay inaring niyang mga anak. Dahil sa binyag, naramdaman natin ang pagiging anak ng Diyos. Mga gilo kong mga kapatid, ganon din naman ang hamon para sa atin bilang mga binyagan, bilang mga anak ng Diyos. Sana ay matuto din tayong magmahal. Sana katulad ni Jesus, kung hindi man natin mahigitan o hindi man natin magawa yung nagawa ni Jesus, kahit sa mumunting mga bagay, ay maipadama natin ang ating pagmamahal, lalo tigit sa mga taong nakakasama natin. Sapagkat mga gilo kong mga kapatid, lagi nating titingnan, lagi nating iisipin na hindi natin hawak ang buhay natin. Kaya nga, kung kaya pa natin, hanggat kaya nating ipadama ang pagmamahal na iyon, ipadama na natin. Kung kaya nating ibigay yung 100% nating pagmamahal sa mga taong malalapit sa atin, ibigay na natin. Mga gilo kong mga kapatid, yun ang ipinakita ni Jesus. Ibinigay sa atin buong buo ang kanyang pagmamahal. Kaya mga gilo kong mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit tayo ay punong-puno ng kagalakan. Kung bakit tayo ay nagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kung bakit nung ipinagdiriwang natin ang linggo ng pagkabuhay ni Jesus, naroon sa selebrasyon ang galak, ang liwanag na siya ay muling nabuhay. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Hari nawa, mga gilo kong mga kapatid, pagnilayan din natin sa ating sarili. Kung ang Diyos, dahil sa kanyang awat pag-ibig, ibinigay sa atin ang kanyang bugtong na anak para tayo ay maligtas, para tayo ay makaranas ng kapayapaan. Sana tayong mga mananampalataya ay unti-unti tularan din natin sa Jesus. Kaawaan yung mga taong alam natin na nagkasala sa atin. Mahalin yung mga taong alam natin sa ating sarili na may nagawa sa atin. Kundi kaya mahalin yung mga taong mas malalapit na sa atin. Na katulad ni Jesus, may padama din natin ang ating tunay at tapat na pagmamahal. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagpapahayag sa atin si Kristo sa kanyang mga makapangyarihang salitang walang hanggan at mga gawang nakapagpapagaling. Sa pamamagitan niya, buong pagtitiwala tayong manalangin sa Ama. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa mundo,
Naway magtaguyod ng pagiging matuwid sa kanilang mga pamahalaan at maging masigasig sa pagsugpo ng kasamaan sa mga pamayanang pinangakuan nilang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat na natitipon dito, naway manatiling tapat sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kagalingan sa panghihina ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makabahagi sa maluwalhatong muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. O Diyos, sa pamamagitan ng kamatayan ng iyong anak, ibinigay mo sa amin ang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Loobin mo na sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay ay matamo namin ang buhay na aming inaasam. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang, lalo ngayon, ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghahain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon iniabot.
sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Diyos mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni Poong San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Nang may kababaan ng loob, sama-sama ating dasalin na panalangin tinuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
dulot sa tukso, tiya-tiya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami at iyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga giliw kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong naniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, pakinggan mo kami upang maging handa ang aming kalooban para pakinabangan ang ligayang walang katapusan na iyong inilaan sa mga niloob mong mabinyagan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. At pagpalain kayo ng maawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayagang taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Siyawit kayo sa Panginoon.